Asher, ano ang mga puntong inihayag ng mga kawani ng lokal na pamahalaan kaugnay ng political dynasty? Aga dapat bigyan ng pagkakataon ng mga kabataan at mga mamamayang mahuhusay at kwalipikado na may kakayahan na mamuno. Ito ang binigyang diin ni Pasig City Mayor Vico Soto na nais niya sa pagsusulong ng Anti-Political Dynasty Bill. Isinagawa ang unang public consultation ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation sa pangunguna ng chairperson ng komite na si Senador Risa Ontiveros. Paliwanag ng senadora, ang pampublikong konsultasyong ito ay hindi na bagong usapin kundi pagpapatuloy ng ani ay pakikibakang halos 4 na dekada ng isinusulong. Partikular ito sa laban na mismong saligang batas na naguutos para isabatas ang isang anti-dynasty law o kontra-dinastiyang batas. Hindi anya lingid sa kaalaman ng lahat ang pinsalang dulot ng dinastiya kung saan nangingibabaw ang konsentrasyon ng kapangyarihan sa iilang pamilya. Matatagpuan anya dito ang korupsyon, kahirapan at kakulangan ng pananagutan kung saan ang madalas na sentro ay personal na interes at pakinabang sa halip na serbisyo publiko sa ordinaryong Pilipino. Ang kailangan po natin ay isang batas kontra dinastiya na praktikal at may pagkakasundo. Hindi lang sa aming mga mambabatas, pati sa ating mga mamamayan. Isang panukalang, of course, sumusunod sa konstitusyon, dinig ang mga concern ng iba't ibang sektor, inuuna ang kapakanan ng botante at kayang aktual na ipatupad sa totoong sitwasyon ng mga komunidad. Nilinaw naman ni Mayor Vico Soto na ang naturang panukalang batas ay hindi tungkol sa kahit sinong individual o partikular na pamilya. Ngunit nilalabanan anya dito hindi lang ang konsentrasyon ng kapangyarihan sa iilan lang na nangyayari sa bansa, kundi ang paggamit ng pera ng taong bayan at makinarya ng pamahalaan para sa pangangampanya at hindi maalis sa pwesto. Alam naman natin ang totoo. Hindi naman nila gamit ang sarili nilang pera eh. Pag nakaupo na yan, ang gamit nila para mangampanya, resources ng taong bayan. May iba pang lugar, makikita po natin ng mga instance ng karahasan. Papasok ang bago, walang koneksyon sa politika. Manganib ang buhay niya mismo. Sa maraming lugar sa Pilipinas, ganyan po ang sitwasyon. Kaya po kailangan natin ng isang batas to equal the playing field and to give us what the Constitution guarantees, the equal access to opportunities for public service. Yan. Ayon naman kay Anti-Dynasty Network o ADN co-convener Francis Joseph Kiko Aquino D, may malinaw na epekto ang pagkakaroon ng political dynasty sa ekonomiya ng bansa. Mas mababaan niya ang resulta ng pagpapabuti at aktibidad ng ekonomiya kung saan napansin din sa pag-aaral na pagkatapos ng 12 taon sa serbisyo, bumababa ang productivity ng isang mambabatas. Mahalaga yung ipagbawal yung successive o yung sunod-sunod dahil nga nagiging mas kampante yung leaders natin kapag feeling nila wala silang malakas na kalaban sa halalan. Dapat ipagbawal yung sabay-sabay dahil hindi effective yung check kung kapamilya mo yung congressman, yung mayor, yung governor, hindi epektibo yung check and balance sa ganung sitwasyon. Aga magpapatuloy ang public consultation ng komite sa ilan pang mga lugar sa bansa. Kabilang na dyan ang Laguna, Bacolod, Bulacan at Cagayan de Oro sa iba't ibang petsa ngayong buwan ng Pebrero. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr.